Hi guys, magandang araw po. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking na-discovery na namang online lending app. Dumaan naman ito sa aking FYP guys sa aking Facebook account. Ang pangalan po ng loan app na ito guys ay XL Cash Lending Quick Pera Cash. At ito po yung loanable amount at loan term na nakalagay sa kanilang ads. So tara, i-review natin ang totoong repayment plan nito at loan term. At bago po natin ma-review yan ay syempre i-applyan muna natin. So let's go! So nung dumaan po ito sa FYP ko guys, ay inopen ko agad ang Play Store. At sinearch ko sa search bar ang XL Cash Lending. So ito po yun guys, so pindutin natin ito. At ang company name nito guys ay XL Cash Lending Corporation. So ngayon i-install na natin. At disclaimer lang po guys, ang video ito ay hindi po sponsored ng XL Cash guys ha. Ipapakita ko lang po sa inyo ang repayment plan nito at ang loan term. Kung totoo po ba yung mga mababasa natin sa kanilang mga ads. At sa lahat po ng mga online lending app guys na i-review ko ay hindi po yun mga gawa-gawa ko lang guys. Totoong ina-applyan ko po talaga para maipakita ko po sa inyo ang totoo nilang loan agreement or repayment plan at ang kanilang mga loan term. At nasa inyo pa rin ang desisyon guys kung nagustuhan ninyo ang kanilang sistema. At nasa inyo pa rin yung desisyon kung a-applyan nyo ba or hindi. At least kung magustuhan nyo po ang loan app na yan, ay may idea na po kayo kung paano a-applyan. So yun po yun guys. At ayan po guys, install na po siya. So ngayon, i-open na natin. And then click na natin itong allow. So ito na po ang introduction ng XL Cash guys. At ito na po ang panimula ng registration. Ilagay po natin dito ang ating active mobile number. And then pindutin natin itong get code para ma-verify ang ating nilagay na cellphone number. At ilagay natin dito yung sinend nilang one-time PIN. And then i-click natin itong let's go. At ayan po guys, may nakalagay na pong maximum loan amount na 50,000 pesos at loan term mula 60 days hanggang 180 days at interest rate na 0.05% per day. So we'll see. So pindutin na natin itong apply now. So ito po yung kanilang data collection statement. Kung gusto nyo basahin, basahin nyo na lang. Next po ay pindutin natin itong agree. And then click natin itong allow. Then click while using the app. So ito na po ang first page ng kanilang form guys. Identity verification. So dito na po tayo mamimili ng mga valid ID na ating isubmit. So ito po yung mga recommended ID type guys na tatanggapin ng XL Cash. Driver's License, PRC, SSS, Passport, Postal ID, at UMID. At kung wala po tayo dito sa mga recommended ID type guys, ay may other options pa naman tulad po ng TIN, Voters ID, National ID, Pag-ibig at Health Card or PhilHealth. So ang isasubmit ko po dito guys ay itong aking Driver's License ID. So pindutin lang natin ito. So ganito ang posisyon ng ating ID guys na ating pipicturan. So bawal po itong nakatagilid, bawal din itong may nakatabon, at bawal din yung blurred na pagkakuha. So ngayon guys, i-click na natin itong submit. So may options po tayo dito guys. Kung may pinicturan na po tayong valid ID na sinave sa ating album, i-click lang natin itong photo album. At kapag pipicturan pa lang natin, ay i-click lang natin yung camera. And then kapag okay na, i-click na natin itong submit. Next po ay magsi-selfie na po tayo. At ito daw po ang bawal sa pag-selfie guys. Bawal po ang blurred na pagkakuha ng ating mukha. Bawal po ang nakasuot ng salamin. At bawal din po yung may nakatabon sa ating mukha. So ngayon, i-click na natin itong submit. And then click while using the app.
At ayan po guys, auto capture po ito guys ha. Kusa lang po itong magka-capture. At ito na po yung next page ng kanilang form guys. Kukunin na nila ang ating personal information. Tulad po ng ating gender. Next po yung ating marital status. Next po kung ano po ang loan purpose natin. So ang pinili ko po dito ay business development. Next po ilagay po natin ang ating email address. Next po ang ating educational attainment kung anong natapos natin. Next po ay gusto din nilang malaman kung saan po tayo nakatira, ang ating living address. And then i-detalye po natin ang ating living address. At dito sa baba gusto nilang malaman kung ilan ang ating credit cards. Next po ay hingiin din nila ang ating Viber account, backup phone number, at Facebook account. Pero optional lang po ang mga iyan guys ha. Pwede nating lagyan, pwedeng hindi. Pero sa akin guys, nilagyan ko lang. At pagkatapos nating ma-fill upan guys, ay i-click na natin itong submit. So nasa personal information pa rin tayo. Gusto nilang malaman ang ating trabaho or ang ating occupation. So ang pinili ko po dito ay itong others. Next po ay length of employment. Kung gaano na po tayo katagal sa ating pinagtatrabahoan. Next po ay kailangan din natin ilagay ang ating company name at ang ating company address. At kailangan pa nating i-detalye ang ating company address. Next po kung anong contact ang ating pinagtatrabahoan. Next po ay gusto nilang malaman ang ating payday and then ang ating monthly salary. At ayan po, napilapan ko na lahat. I-click ko na itong submit. So dito sa next page guys ay ang ating contact information. Kukunin na nila ang ating mga emergency contacts. At 5 emergency contacts po guys ang kailangan nila. At dito sa unang kailangan ilagay nating mga contact info ay contact ng ating parents, spouse, child, sibling, friend, colleague, or others. At pareho lang din po guys sa pangalawa hanggang pang-5 emergency contact guys ang ilagay natin. At pagkatapos nating ma-fill upan ay i-click na natin itong submit. So dito na po tayo sa account information. Dito na po tayo mamimili kung saang e-wallet account or bank account natin i-transfer yung pira na i-loan natin dito kung sakaling ma-approve tayo. At ito po yung mga e-wallets guys na pwede nating pag-transferan sa ating utanging pira dito. Coins, GCash, Lazada PH, at PMaya. At ang pinili ko po dito guys ay itong GCash. Pinindot ko lang ito and then pindutin natin itong done. And then ilagay po natin dito ang ating pangalan na naka-registered sa ating GCash account, ang ating middle name at ang ating apelyido. At dito sa baba ilagay na natin ang ating GCash number. At dito sa baba ay isulat natin ulit ang ating GCash number. At pagkatapos natin ma-fill upan lahat ay i-click na natin itong submit. At ito na po ang nakalagay sa aking dashboard guys. At ito na po ang credit amount guys na in-offer sa akin ng XL Cash. 2,000 pesos lang po. At ang loan term na nakalagay ay 91 days. So 3 months po yan. Pero may multiple term options para po akong pagpipilian. Itong 2 term at itong 3 term. So unahin natin itong 2 term guys. I-click natin itong view details para malaman natin yung repayment plan nito. So ito na po yung mga detalye ng 2 term guys. So 2 installments po siya guys. 2 beses po natin itong bayaran. So halimbawa sa 2,000 pesos na utangin ko, ang first due date po niyan guys ay March 24, 2025. So nag-apply ako nito guys is March 9. So 15 days guys every term. So ito po ang mababayaran ko sa first due date ko guys. 2,280 pesos. Ang principal amount daw po niyan guys is 1,980. So ang interest is 300 pesos. Sa pangalawang due date ko guys ay pagka June 8 na po. So 3 months nga siya guys. Kaya lang sa first due date natin guys ay almost fully paid na po tayo. At itong 20 pesos na lang po ang babayaran natin pagka June. Naku, ibang sistema din ito guys. So i-exit muna natin ito guys. Dito naman tayo sa 3 term. And then click natin itong view details para makita natin yung buong detalye.
So 3 installment po siya guys. 3 beses po natin siyang bayaran. At ang first due date ko po guys is March 24, 2025 pa rin. So 15 days pa rin guys. At ang mababayaran kong amount niyan is 1,290 pesos. So ang principal amount daw po niyan guys is 990 pesos. At ang interest niyan ay 300 pesos sa 15 days lang po yan. At sa second due date ko po guys ay sa April 8, 2025. So 15 days pa rin guys. At ang amount na mababayaran ko niyan is 1,290 pesos pa rin. At ganun pa rin ang principal amount na 990 pesos at ang interest na 300 pesos. So 600 pesos na po lahat ang interest sa isang buwan. Medyo malaki-laki din ha. At dito sa pangatlong due date ko po guys ay sa June 9, 2025 pa po. At ang amount na mababayaran ko lang yan guys is 20 pesos na lang po. At I'm sure guys, pareho na naman ito sa mga ulang na review ko, na itong pangatlong installment, itong 20 pesos ay i-weave na nila ito. Meaning, hindi na po natin ito kailangan pang bayaran itong 20 pesos. Kapag on time po nating mabayaran itong first due date at itong second due date. At I'm sure guys, hindi po buong 2,000 pesos ang matatanggap natin dito. Dahil may advance service charge na nakalagay dito guys so na 300 pesos. Idididak po iyan sa 2,000 pesos na uutangin natin. So ang matatanggap na lang natin dito guys is 1,700 pesos na lang po. Tapos ang mababayaran na natin yan sa loob ng isang buwan ay 2,600 pesos na po. Nako, hindi na ako maluloko sa mga ganitong sistema. Pero mas okay ito guys kung ikumpara po natin sa ibang ulan na 7 days lang po ang term. Pero para sa akin guys, loan shark pa rin ito guys. Hindi pa rin makatao ang tubo nito. So ulit-ulitin ko talaga ito guys. Mag-ingat po tayo lagi sa mga online lending app na ating ina-applyan. Pero kung nagustuhan nyo ang sistemang ito guys, nasa inyo pa rin yan. Para sa akin, hindi ko po ito may recommend. So that's all for today guys. Don't forget to like and share this video para ma-aware din po ang iba. At huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel sa mga di pa nakasubscribe at sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel para sa iba pa pong mga review sa mga naglalabas ang ula ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.